Bettina POV. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. At pagkabukas ng aking mga mata ay puting kisame ang nakita ko. Paglingon ko sa kaliwat kanan kumpleto ang darkest na mahimbing na natutulog. Kaya unti-unti akong tumayo, dahil nakita ko ang crib na nasa harapan ng asawa ko. Mga baby ko, mga anak ko. Hubby, sabi ko sa asawa ko tapos tinapik-tapik ang kanyang ulo, dahil nakasubsob siya sa may crib. Oh wife, you're awake, are you hungry? Tanong naman niya sa akin, with husky voice na halatang kagigising lang. Diyan ako nakuha ng lalaking ito, ang husky niyang na para bang inaakit ako. Oo, gutom na ako hubby, pero asan yung mga anak natin? Gusto ko silang makita, sabi ko sa kanya, tsaka inalalayan naman niya akong maupo sa kandungan niya, bago niya pinakita ang mga anak namin sa isang malaking crib. Ang daye-daye talaga, sigaw ko sa asawa ko, dahil saan anggulo mo kasi tignan, ay kamukhang kamukha talaga ng asawa ko ang kambal. Pero sa sigaw ay ang naging sanhi para magising ang mga natutulog dito. Why is there any problem wife? Sabi niya at kumunot sa kanyang buhok. Bakit sayo lahat nagmana? Bakit ako wala? Ang daye-daye mo naman, sabi ko sa kanya habang nakanguso. Syempre anak ko sila wifey. Di saan pa sila magmamana sa mga ogag ito? Sabi naman niya, sabay turo sa mga lalaking nagtutulakan pa dahil nakaunan sila sa isa't isa. Anak ko din naman sila, ikaw na nga ang nag-enjoy, ikaw pa ang kamukha nila. Madaya, dapat fair, sabi ko sa kanya, kaya ayon pulang-pula ang likod ng tenga niya. You know princess, kung sino ang nag-enjoy sila lang talaga ang pagmamanahan, sabi ni Chad na kagigising din lang. Shut up, sigaw naman ng asawa ko. Huwag ka nga magmumura sa harapan ng mga anak mo, pasaway. Sabi ko naman sa kanya, kaya tumahimik naman siya. Natahimik naman siya ng 10 oras. Pero in fairness hindi ako nagsasawang titigan ang mukha niya, noong pinagbubuntis ko ang kambal ko. Lagi ko nga siya tinataboy o di kaya kinukurot, kaya heto ata ang kapalit ng ginawa ko sa kanya. Kamukhang kamukha niya ang kambal namin. Well yan ata ang epekto noong naglilihi ka princess, gustong maiyak ni Dion noon pinapakuha mo ang mga kakaibang prutas, sabi ni Maya at pataas baba pa ang kilay. Yes siguro inis na inis ako sa pinsan mong gwapo ang pagmumuka, lalo na kapag ngumingiti siya, sabi ko naman sa kanya, at saktong pagtingin ko sa asawa ko ay ngumingisi siya. Pero lakas ng jeans ni boss, sabi naman ni Christian with matching palekpak pa, mga baliw. So inamin mo rin na gwapo ang asawa mo, bulong niya sa akin, at may ngisi na rin sa kanyang labi with taas baba pa ang kilay. She, wala akong sinasabi, asamero, bulong ko din sa kanya. Kung gayon pinagpapantasyahan mo ako kapag tulog ako noon, sabi niya ulit, habang may ngisi sa kanyang mga labi. Kainis siya. Kung di mo lang alam pinsan, pag pinapalabas kanya para matulog sa labas, nakikita ko kaya siya na nakatitig sayo, sabi ni Maya, akala ko wala nakakakita sa akin. Ganun, ang lakas talaga ng karisma ko kahit tulog, sabi niya. At lalong lumaki ang ngisi niya. Kung ako sa inyo magsilayas kayo dito, sigaw ko sa kanila, dahil nag-uumpisa na naman silang asarin ako. Defensive much, bulong ni Chad. Pero narinig ko naman. Kaya sinamon ko siya ng tingin, pero nag-sign lang siya ng peace bago umuna para lumabas. Wife wag kang sumigaw, kita mong natutulog ang mga baby ko, sabi niya. So ganon baby lang niya, ako ang naghirap ang ginawa lang niya pasarap. For your information mister, ako ang naghirap na iluwal ang dalawang iyan, so baby natin hindi baby mo lang, sabi ko naman sa kanya. Sorry naman, buntis ka na naman ba agad? Sabi niya sa akin, kaya sinuntok ko siya sa kanyang tiyan. Palibhasa puro ka pasarap noon, at anong buntis ang pinagsasabi mo, sabi ko ulit sa kanya. Ginasto mo naman, the way you call my name and di ko na siya pinatapos sa sasabihin niya, dahil as I said nandito pa rin yung mga alagad ng hari ng mga manyak. Ano to pabistuhan sa paggawa ng baby, sabi na naman ni Chad na pinipigilan ang pagtawa. Akala ko ba umalis na siya? Palibhasa tigang, sabi naman ni Tristan kay Chad. Kayo din rin naman lahat kayo, sabi naman ni Chad sa lahat ng lalaki dito, puwera kina Maya at Glidel, dahil busy sila sa pagtatype sa keyboard.
O di ba natahimik kayo? Kasi totoo, sabi ulit ni Chad. Yeah, mag 1 month lang ang mga anak ko, huyo ka sa akin, sabi naman ni Dion sa kanya. Easy boss, alam ko naman na hindi ka natitigang, pero ang 5 ito ay tigang na, sabi ulit ni Chad sabay sulyap sa mga nagsitahimik. Para silang baliw. Grabe ka Chad, tignan mo sila o para silang binagsakan ng langit at lupa, sabi ko sa kanya, sabay tingin sa 5 masamang nakatingin sa kanila. Makapagsalita kasi wagas, at princess ako lang ang Anderson ng buhay nila, sabi naman ni Chad. Ogag ka Martinez nang damay ka pa, sabi naman ni Henry. Malay ko ba na madadami kayo, sa sinabi ko sa ganggang na Anderson na iyan, pangatwira naman ni Christian sa sarili niya. Kaya natatawa naman na ako sa kanila. Dahil para silang ewan sa hitsura nila. Kung hindi ako nahulog sa babaeng yun, hindi ako matitigang sabi naman ni Jade. Sabay kunot sa batok niya. Mga pasaway kalibugan nyo, tigil-tigilan nyo na kasi, sigaw naman ni Maya na rinding-rindi sa mga makong. Spell malabog, sabi naman ni Glidel at tumatawa pa. Darkest boys with the leader, sabi naman ni Maya at ayon nag-high five pa ang dalawa at pati na rin ako. Ganyan din rin naman ang boss ng mga lighting sabi naman ni Chad, at ang tinutukoy lang naman niya sina Renz at Jake my goodness. At ayon nag-blush yung dalawa, at hindi na lang sila umimik. Palibas sa napatamaan. Pero natatawa rin ako sa sinabi nila kanina dahil totoo naman. 1 year later, Bettina POV. Ngayon na ang kaarawan ng kambal naming anak, first birthday at sinabay din namin ang kanilang christening. So double celebration ang celebrate namin. Happy birthday baby Zen Carl Ferrer Gibson and baby Zeril Kate Ferrer Gibson, masiglang sigaw ni Maya, na ngayon ay buntis na siya. I think 3 months na ang tiyan niya. Thank you po sabi ng anak kong babae na medyo may pagkabulol pa. Dahil 1 year old pa lang sila. Sabi naman ng lalaki kong anak na manang-mana sa ama niya ang pagka-cold. Hello kiddos happy birthday, sabi naman ni Chad na buhat-buhat ang baby niya. Kasi kapapanganak lang ni Zirlak last month, at ang pangalan niya ay Sian Christoph. Tapos nagdatingan na lahat ng darkest, even their wives, husbands and boyfriends, girlfriends. At dumating din si James na half-brother ng asawa ko. Pero dumdiretso sila sa kambal, para sabihan ng happy birthday. Oo nagmana ang ugali ng anak kong lalaki sa ama niya, at nagmana naman ang babae kong anak sa aking ugali. Pero di nila ako kamukha, kundi ang tatay nilang ubod ng hangin. Mommy Cho, where's Daddy Cho? Tanong ng anak kong si Zyril. Why baby ko, is there any problem? Tanong ng asawa ko na nasa likod lang pala namin, habang nakatingin sa amin. Daddy Cho, Suya tease me, sabi niya sa daddy niya. Kuya why you tease your baby sister? Sabi naman ni Dion sa anak niyang lalaki, habang may lollipop sa bibig niya. Because she's annoying, my eardrums got hurt if she shout, just like no tomorrow. Depensa naman ni Zen sa ama na ikinilang ko, bahala ka dyan. Well Zen is intelligent, mataas ang IQ niya kaya hindi siya nabubulol tulad ni Zyril. Manang-mana talaga sa ama niya. Hindi ko inaamin na baplaks ako kasi nagmana ang anak kong babae sa akin. Magaling din naman ako pero slight lang hindi tulad ni Dion. Oh baby girl your kuya said that you're annoying, what should daddy do? Sabi naman ni Dion sabay buhat kay Zyril na nakasimangot na. Daddy Cho, he said I'm ugly? Just why? Sabi ni Zyril sa ama niya. Well spoiled sila sa tatay nila, kaya no comment ako. Okay now move on, say sorry to your baby sister, baby boy. Sabi ni Dion sa lalaki naming anak na si Zen. Sorry baby girl, sabi naman ni Zen kay Zyril tapos niyakap ito. Oh chi you're forgiven Kuya Cho, sabi naman ni Zyril sa kuya niya. Hay ang saya-saya ko dahil binayayaan ako ng 2 chikiteng at mapagmahal na asawa. Dion POV. Pagkalis ng asawa ko, ay binuhat ko ang mga anak namin, dahil may balak akong mag-propose sa mama nila. Hey do your works move. Sabi ko sa mga darkest, kaya sumabay naman sila at pati na rin yung mga asawa at kasintahan nila ay tumulong din. Tapos bumalik ako sa mga anak ko. Na kamukhang kamukha ko talaga. Dad don't be nervous.
Sabi ni Zen sa akin ang carbon copy ko, lahat nakuha niya. Daddy Cho, are you okay? Sabi naman ni Ziril na kamukha ko din. I think maganda din ako kung naging babae ako. Yuck, nakakabakla men. Yeah, daddy is fine my babies. But help daddy to make mommy happy right na, sabi ko sa kanilang dalawa. Ok daddy Cho, sure dad? Sabay naman nilang sagot. Kaya niyakap ko sila ng mahigpit na mahigpit. Okay, now go to your mom, and convince her, to come in the garden, sabi ko sa kanila, tsaka hinalikan sa pisngi nila. Bago sila pumunta sa mama nila. Hey lover boy, everything are set. Ang bride na lang ang wala, sabi ni Chad sa earpiece ko. Well siya ang kakanta, kaya sinenyasan ko sila nung lumabas ang mag-ina ko na nakapiring ng panyo ang asawa ko. Bettina POV. Nagulat na lang ako nang pumunta ang mga anak ko sa akin, kaya pagkaupo ko para magpantay kami, ay may isinuot nilang panyo sa mata ko, in short piniringan nila ako. Tapos kung hindi ko daw isuot magagalit daw sila, kaya sinuot ko na lang. At naglakad kami palabas, pero habang lumalapit kami sa pupuntahan namin, ay nagulat na lang ako nang may kumanta. There are times, when I just want to look at your face. With the stars in the night. There are times, when I just want to feel your embrace. In the cold of the night. What happening babies? Can you please tell to mommy? Sabi ko sa dalawa na nakahawak sa tagisa kong kamay. Secret mommy Cho, sabi naman ng baby girl ko. Kaya tumahimik na lang ako. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here with forevermore. Tapos unti-unti nilang tinanggal ang pirang ng mata ko. Pero nagulat ako at napaluha, nang nakaluhod ang asawa ko sa mismong harapan ko. At tumulo ang luha ko. Hi Mrs. ko, I think I make you shocked right now, but I can't take it anymore to do this again. Even today is the day of our baby's birthday, and also their christening, and now my proposal. Huminto siya saglit dahil tumawa siya. Okay wait, I'll try to use Tagalog language only. Wifey ang dami na nating napagdaanan, even. I mean kahit na arranged married lang tayo ay alam mo na mahal na kita mula pagkabata. Kahit mas matanda ako ng 5 taon sa'yo. And yes, I mean oo, noong tinanong ni Tito Ezekiel na papakasalan kita dahil para daw sa kaligtasan mo. I agree as fast I can. Sorry I can't stop myself to use English language. Never mind, now Mrs. Bettina Ferrer Gibson, nag-stop muna siya. Dahil pinunasan niya ang luha ko na kanina pa pala bambuhos, nang di ko namamalayan. I will protect you until my breath ends, because you are the most important thing I have. You are my life, my everything, my treasure and my biggest trophy that I got, because you know what I can't live without you, if you just leave me I will want to die than to live. I can't even tell you that I love you, but I believe that deeds is better as long as I can't give you everything. I give up the everything, te amo mi reina. Madamdaming wika niya sa akin. Kaya pinunasan ko ang aking luha. Ehem, Mrs. Bettina Ferrer Gibson my love, my life, my everything the mother of my kids. Will you marry me again yes or yes? Sabi niya sa akin. Magbibigay na nga lang ng choices pareho naman. You know what Mr. ko? May mga anak na tayo't lahat, ano pa ba ang isasagot ko? Syempre I'll marry you kahit saan pang simbahan. I will marry you, ganun kita kamahal, sabi ko sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, at pagkahiwalay namin ay sinakop ng labi niya ang labi ko. Nagulat na lang ako nang may magpalakpakan. Kaya humiwalay ako sa kanya. Bakit hindi mo sinabing maraming tao? Kainis ka, sabi ko sa kanya, at tinago ang mukha ko sa dibdib niya, pero tumawa lang siya. She's mine officially, only mine, sigaw ni Dion at lalong nagpalakpakan ang mga tao. Pero nagulat na lang ako, na may 2 asungot na pumunta sa gitna namin, kaya tumawa na lang kami sa inasta ng mga anak namin.